So ayan mga gulay, good morning po. At ngayon papunta ulit ako dito sa aming talungan. So pagitan sa araw po ako nag-i-spray. At doon nga mga gulay, meron akong nakitang mga uod na maliliit o harabas. Ayan, so ano nga ba yung aking ginagamit ngayon na lason? So bukod doon sa fungicide na para makaiwas tayo sa mga punggos, gumamit na din ako dito ng panguod. So yung makikita nyo mga gulay, medyo hindi pa lumalabas yung araw. So medyo maaga tayo ngayon kasi mamaya mag-i-scrap kami ng okra. Papakita ko sa inyo yung aking mga ginagamit na lason. So ayun mga gulay, papunta na ako dito sa aking talungan. Dala ko na po yung mga lason. So bali iniiwan ko na lang po yung mga lason dito sa kubo. So may kubo po yung tito ko dito. Yung mga gamit namin doon na po namin nilalagay. So ito na po yung aming kaliksto. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung mga talong na medyo tinamaan ng harabas. So ano nga ba ang pang-control natin doon, lalo na pagka medyo bata pa yung ating talong, para din po na hindi po tayo masyadong mapamahal sa mga lason, lalo na medyo bata pa naman yung ating kaliksto. So yun. So yun nga mga kagulay, andito na ako sa aking igiban. So rechargeable sprayer nga pala yung aking gagamitin muna. Papakita ko lang po sa inyo itong Calixto F1 ni Titrole. So kasabayan po ito ni tatay na nagtanim. So may mga pamulaklakan na to. Ayan, so makikita nyo ang ganda ng arangkada niya. So dito kasi mga gulay, medyo iba yung lupa, medyo banlikin, kaya pag nagtanim tayo ng gulay, yung ugat hindi masyadong hirap na lumabas sa kanyang mga puno. So bali ito mga gulay ay nasa 2.5 hanggang 3 mil area itong Calixto na to. So halos kasabayan po ni tatay ito na nagtanim. Ayan, so makikita nyo na medyo postehin na rin siya. So dito naman tayo sa aking Calixto. Papakita ko sa inyo yung mga merong harabas o palatandaan na merong harabas yung ating mga talong. So ngayon hahanap tayo at para maipakita ko sa inyo yung palatandaan na merong harabas yung ating mga talong. So dito mga kagulay, kung mapapansin nyo, meron pong isang uod berde dito. Ayan. So bali ang magiging palatandaan doon, yung dahon niya magiging ganito siya. Ayan, yung nagbubutas-butas. Tapos bukod dito, meron pa pong isang uod na halos kasabayan niya na lumalabas. So makikita nyo din na meron siyang mga dumi-dumi dito sa talbos. So dapat talaga na ispirahan natin to ng pagitan sa araw. So kung sa inyo po ay nakakita na kayo ng ganyang uod, mas mabuti na mag-apply na po kayo ng mga lason para hindi po masyadong lumala yung problema. Kasi hanggat bata, mas maganda na malinis natin yung talungan at hindi na masira yung mga dahon niya at yung talbos, para hindi na maantala. So kaya na pa ako naghahanap dito na mayroong harabas. Nung nakaraan kasi punta ko, mayroong harabas, pero nag-apply na po ako nung lason. So medyo parang nawala na din. Meron lang tayo nakitang isang uod ngayon, kaya siguro yung nakaraan ay nawala na din dahil sa pagka-apply natin ng lason. Ayan, so siguro alam niyo naman na itsura ng harabas pagka yun talaga tumama sa ating mga gulay, na medyo mabilis
yung pagkasira ng mga dahon. So dito papakita ko na lang po sa inyo yung lason na aking ginagamit ngayon, at hindi kami nagpapalit kapag ganito pong medyo mga bata yung aming mga tanim. So yung nakagulay, ang baling gamit kong lason dito ngayon ay itong score. Ayan, so ito po yung kanyang lalagyan. Yung kalahati po niya ay hinalo ko na po dito. So tsaka naman po ako nagtitimpla ng 50 ml para naman po ito para hindi po magkaroon ng kulapo or punggos yung ating mga talong, dahil malakas nagpapakapal siya ng dahon, at yung puno niya, yung balat ng puno niya, hindi basta-basta magkakaroon ng bacteria wilt or kahit sa kanyang ugat. So maganda po na mag-apply po tayong fungicide kahit wala pa pong mga pulyar, para po sa ganun makontrol po natin yung mga punggos. So bali nagtitimpla nga ako nito ng 50 ml. So ito na po yung may halong tubig sa aking rechargeable na sprayer. So ngayon meron naman po akong burdan dito, dahil nga medyo maliliit pa yung ating tanim at meron ako nakikita mga langgam-langgam. So kayo din, pagka meron kayong gulay na bagong tanim or mga binagsak na buto, mas mainam na mag-apply po tayo nitong mga burdan para po makontrol po natin yung langgam at yung susuhong para hindi maarungkal. So ngayon yung panguod po ay nilagay ko po siya dito. So bale ang isang binibya na 250 ml ay dito ko po siya inalo sa 750 ml na burdan. So yung ganun ang ginawa ko kasi mga kagulay, nung unang araw nga na umaatake pa lang yung harabas, medyo malakas yung aking ginawa para mawala po ito at di na po kumalat. So kapag naging okay naman na yung mga kagulay yung uod at madalang na yung uod, pwede nyo na pong ihalo sa tubig yung susunod na bili nyo ng binibya. So medyo ito po mga kagulay ay, so ang ginawa ko po mga kagulay, itong 1 liter na burdan, binawasan ko po ng halos katumbas din ng binibya na 250 ml para po mailagay ko po itong isang binibya dito sa burdan. So meron po tayong tinanggal na 250 ml na burdan dito, at saka natin to pinalitan ng binibya para sa ganun po ay lumabas po yung 1 liter na lason. So medyo malakas na po ito sa ating mga gulay at medyo makakontrol na natin yung mga uod na makikita natin sa ating mga talungan. So sa mga nagtatanong kung magkano nga ba itong binibya, burdan, tsaka score, pwede po kayong tumingin o hanapin sa Google kung saan po ay makikita po natin yung SRP price. So kung magsabi man kasi ng presyo dito, baka sa inyong lugar na medyo mas mahal pa o mas mababa ang presyo, so mas maganda na makita nyo yung pinaka SRP ng mga laso na to. So dito medyo hindi na tayo magbabanggit ng mga presyo, pero ito po binibya, medyo mas mababa ito sa Bropeya. So yung Bropeya kasi pagka malalaki na italong, doon na natin siya pwedeng i-apply. So bali nagtitimpla po ako dito ng burdan at saka binibya na sa sprayer po ay 50 ml. So bali tag 50 ml sila ng fungicide tsaka nitong insecticide na aking ginagamit. So ganun po yung aking ini-spray ko po ngayon sa ginagawa kong unang paraan para makontrol po yung mga uod na harabas doon sa aking talungan para hindi po siya lumala. So okay po na ganito ang ating gamitin, at maganda rin po na mayroon tayong burdan na ating ginagamit sa ating mga sprayer para po hindi rin po maksaya, dahil ito po ay nagpapapino din ng buga ng ating mga sprayer. So ganoon lamang po mga kagulay. At yun nga, kanina naghahanap ako doon sa aking talungan, yung nakita kong harabas noon wala na. So nagbagong talbos na yung aking talong, at sa pag-apply ko nito ay medyo pagitan sa araw po nag-apply para maawat ko yung mga harabas. Ayan, so yun mga kagulay, hanggang dito na lang aking video.
At ako'y mag-i-spray na din. At kailangan din ako makauwi na maaga kasi para po doon naman sa okra namin ay mag-i-scrap po kami. Ayan, sana po nakatulong itong video na to para alam nyo po yung unang gagawin nyo pag nakita kayo ng pang isang-isa na mga uod sa inyong mga gulay. Kahit anong gulay mga kagulay, mas mainam na gumamit tayo ng binibia sa una kasi malamig to sa ating mga tanim, lalo na't medyo bata pa yung ating ina-applyan.